Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. 35 minutes ago, breaking news. The Supreme Court has voided then President Rodrigo Duterte's order in January 2018 dismissing from the service then overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang, who had disclosed the supposed AMLAC records of Duterte's alleged unexplained wealth. In a unanimous ruling penned by Associate Justice Maria Filomena Singh, the tribunal's third division said the President possesses no administrative or disciplinary authority over a deputy ombudsman. The decision was promulgated on January 29, but was made public only on Saturday. Ngayon. So, to me, good news ito. Bakit? Dahil marami ang nagsasabi na itong Supreme Court natin ngayon is a Duterte Court. Dahil karamihan sa mga nakaupo dyan ay appointee ni Pangulong Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, sobra 10 Sino lang ang hindi niya na-appoint yan? Yan, si Justice Lunen, appointed by Pinoy yan. Tapos yung recent appointment ni PBBM, Justice Villanueva, 2. So parang 13 ba? Are all appointed by Duterte? O ngayon, pinawalang bisa nila ang order ng Pangulo Duterte na tanggalin sa serbisyo yung Deputy Ombudsman Carandang noon. Ay, ibig sabihin, independent ang Supreme Court. Maalala ko, yung unang nung last year, nung unang desisyon ng Korte Suprema na void ab initio yung impeachment ni VP Sara, yung wala pang motion for reconsideration, ang daming reklamo. Yung mga nagre-reklamo, si Gadon, tuta, Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Ganon. Sino pa? Si Sindanya, Congressman Sindanya. Grabe, Duterte Court yan. Ang dami nilang So to me, good news po ito. Nakakatuwa para sa akin dahil napatunayan ng Korte Suprema, mga members dito, na they are not beholden to their appointing authority. Sino bang nagsabi niyan? Si Senior Associate Justice Lunen. Ang nag-appoint sa kanya, Pinoy Aquino. Kaya lang, pag upo niya as Justice ng Supreme Court, ang unang desisyon niya na sinamahan is against, parang yung decision not favorable to the Aquino administration. So, salamat naman. At meron tayong mga ganitong maestrado na ang inisip nila kung ano ang tama. What the law says. Anong nakakabuti sa bayan? Yun ang kanilang sinusunod. O ito nga, Nitro Bisdak. Sabi, so the Supreme Court is not a Duterte court at all. What the Pinklawans are claiming it is every time a decision is against what they wanted. Jeplem. And when all those Supreme Court justices that ousted C.J. Sorono shall have retired, then the SC will correct itself and the co-warranty master was wrong. Ay, nako. 8 years late na also an injustice. Tama. Injustice nga. Kaya nga, maganda ito dahil hindi absolute
ang kapangyarihan ng isang pangulo. So, ayan, pagkakamali ni PRRD. Kaya, may this serve as a warning to this administration na hindi porke they are in power, sila, remember, 3 branches of government, co-equal yan. So, hindi pwedeng gawin na lang ng gawin ang administrasyong ito ang gusto. Kaya, salamat yung desisyon ng Supreme Court sa PhilHealth issue. Salamat itong desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara, yung binasura. Again, aabangan natin yung desisyon ng Supreme Court, itong mga petition laban sa proceedings ng Committee on Justice ni ano. Ako, gut feeling ko lang ito mananalo ulit si VP Sara sa kasong isinampa laban kay Luistro at ang kanyang mga kasamaan. That's my So, I don't know kung alin ang maunang desisyon, yung Supreme Court o yung trial. Kasi, sabi ni Senator Lacson, pag maiakyat ang articles of impeachment this month, May, June, trial na. So, I don't know how long yung trial, 2 to 3 months kaya? Tapos na? I hope by that time, may decision na rin yung Korte Suprema. Kung wala man, okay lang. Kasi ako, nakikita ko na mananalo si VP Sara sa impeachment trial niya. Kabaliktaran naman yung sinasabi ni Attorney Lorna Capunan, 100% daw makukonvict si VP Sara. Sige, tingnan natin. Anong basihan ni Attorney Lorna Capunan? Parang nabasa kong comment, nagpapapansin siya kasi gusto niyang maging private prosecutor, tutulong sa mga kongresista sa pag-prosecute kay VP Sara. Sana nga, matuloy na kasama si Atty. Capunan sa impeachment trial. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko diri sa balay sa tabangan na Mugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang balay. So kuan nagid kayo, dako nagid kayo og mga buslot. Nang pagpuyo, kuan nagid kayo ang ngero tungod sa kadugayon na inani na gyud ang tsura gipang sumpay-sumpay ug nangalata na. So muna ni ang ilang kahimtang. Ug muna ni ang ngero nga among ginahatag nga ilang iatok karon. O karon humanagyod sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Salamat ko dako kaayo sa Ginoo kay gatagan ko niya tawo nga nagtabang sa amo. Dako kay kong pasalamat pod sa nagyatag sa Ginoo sa ato nga tawo kay kung dili patungod sa iya pod di gyud ni makaatop kay tungod sa kalisod kay natuluan na sad among balay.
So pila na to katuig ang imong atop te nga buslot na gid kaayo? Mga tulo na to ka tuig. Tulo na katuig. Oo. So karon pagid na pulihan. Karon pagid na pulihan kay nagigyatag sa Ginoo nga grasya. So nga ano man te sa tulo katuig wala ka nakapuli sa imong atop nga buslot na. Tungod pod sa kay sa kalisod karon, grabe kay ka-crisis ang panahon karon. Di lang ka budgetan. Tama na pod sa Kaon. kaon. Salamat kayo. Salamat.